Nagkakaibigan po kami. At kami handang pagharap. Napag-isip mo na ba sa iyong sarili mga bagay na ito, Rinaldo? Hindi ko maunawa ang ibig ninyo sabihin. Ray, si Dolores ay walang kamalay-malay sa kamunduhan. Pagkat siya'y lumaki sa koleyo at sa aking pag-aaruga. Ito ang kanyang kauna-unahang pag-ibig. O ang inaakala niyang pag-ibig. Samantalang ikaw ay malaki na ang karanasan mo sa mga bagay na yan. Buhat ng mapuna kong nagiging malapit ang kalooban sa ni Dolores ay nakibalita na ako. At napagalamang kong kilala ka sa pagkabuhay niyo. Doralfred, iyan po ay hindi kinakila. Ngunit ako'y nagbagong buhay na. Kahit sino man sa mga babae na gusto ko nung araw, ay wala akong naisipan o pinangakuha pa sa akin. Sapagkat po sa aking isipan na ako'y hindi mag-aasawa hanggat hindi ako nakatatagpo ng isang babae. Nais kong makasama sa habang buhay. At yan nga po ay si Dolores. Sa una pa lamang namin pagkikita, ay natya ko na sa aking sarili. Siya ang babaeng nais kong maging asawa. At ina ng aking magiging anak. Baka mahuli ko pa sa opisina. Ibigay mo si Marcos kay Mira. Tulungan mo naman ako. Mas ka na, pinagbilin ko na sa kanya kung anong niyahanda niya. Tapos yan ko lang ito.
Ito ba gusto niya isuot? At ako nang bahala. Sige mo na. Darling. Ay, baka magising niya. Tulog ba? Hindi ko lang. Natutulog lang. Hindi ka na naantay kasi ginabit eh. Habang lumalaki, lalo kong gaganda, ano ha? Gusto na yan, baka magising pa eh. Darling. Salamat naman. Naalala pa ako. Ito naman. Ayaw ko naman magising si Marites kanina, kaya kita sinaway. O ngayon, ano ba sa balita mo? Hindi naman. Gabi na rin lamang eh. Huli na akong lalakad pa tayo. Gayong pala eh, ba't hindi pa ikaw nagpunta mag-isa kanina? Ano? Ako nag-iisang pupunta. Ano rin? Alam mo rin, kung nandito ako sa bahay, mas panatag ang kalooban ko. Mas gusto kong lagi akong kapiling ni Marites. Bakit ba si Marites na lang lagi mong naalala? Pani Marites na lamang. Hindi ba nandiyan kanyang nars? Sa akin paniwala naman kaya niyang alagaan ng bata habang tayo wala. Sayang kung hindi niya kaya yun. At sayang ating pakakakuha sa kanya. Ray, huwag ka sana maghinanap. Ang sinasabi ko yung katotohanan. Ibig kong sumama sa'yo kahit saan, ngunit nababalisa ang aking kalooban kung iniiwan ko sa iba ang aking tungkulin bilang ina ng ating anak. At bilang kabiyak ng iyong puso na siyang dapat tumingin sa ating tahanan. Ray, bakit ikaw ang lalakad? Bakit hindi pa si Don Segundo? Yan na nga piniliwanag ko sa kanila eh. Sa kaya sa kanila eh, higit na mahalaga daw aking pagtingin sa lupa. Ewan ko ba? Matatagal ka ba naman sa Davao? Hindi ko masabi. Tatapusin sa lalo madaling pa ng aking gawain. At saka mo naman alam kung matatagalan ako, susultap sa'yo. Ikaw pa naman kung sumasama ka sa akin na hindi, makakabakasyon ka pa. Makikita mong Davao, matutulungan mo pa ako. Ikaw kasi eh. Sana nga, pero paano naman itong bahay? Paano si Marites? Lalo na ngayon, pumapasok na siya. Tsaka ano ha? Kasato na ako, hindi ko mahihintay si Marites ha? Baka na ba masabi sa kanya? Pagbalik mo eh, sabihin mo sa kanyang meron kong pasalubong ng malaking manyika para sa kanya. Iyak na naman yun, pero hindi na bale. Basta huwag mo sanang kalilimutan ha? Sa arawan ni Marites, kailangan narito ka na. Okay, hindi ba? Mama, nandito na ako. Mama, ba't hindi ako sinunod ng papa? Umalis eh. Umalis? Saan nagpunta? Sa Davao. Hindi na babalik? Babalik yun. Kaya mula ngayon, ako na lang magkikwento sa iyo kung gabi, ha? Kaya magbihis ka na at para makakain na tayo. At ang sabi pa ng papa mo, pagdating daw niya dito, pagdadala ka niya ng malaking manika para sa birthday mo. Kaya huwag matigas ang ulo mo, ha? O sige na. Oo, mama. Bihis na. Sige. Malaking manika. Oo, malaking malaki. Ang iswasan, ilabas niya ang pagkabihis na, ano, makakain na tayo. Ganda daw po na. Si Senora Goya. Ano po sa loob? Sino po ba sila? Ako po si Reynaldo Linares. Kaya pala. Pinagsisin niya ako sa akin ng senyora na kung dadating kayo. Isa din dito sa kanya. Sige, sige. Salamat po. Maupo muna kayo. Sasabihin. Oo.
Good evening. Basilya, paglabas ka ng alam. Kaya na kayo ako. Napansin ko tinitingnan niyo ang retrato. Alam niyo mo, sinasadya yan ni Don Manuel. At pinagmamalaki niya sa lahat ng napaparito. Siya nga. Napakaganda ng pangalan. Parang kayo na. Sige. Thank you. Yan ang sabi nila sa akin. Hindi ba salah? Ay. Salamat. Maligayang pagdating. Nasimulan ang ating pagkikita. Ito ba po ng pagparitin sa Davao? Opo. Hindi ko kalain ng Davao ay napakaganda at napakabait ng mga tao. Oo, sinasabi lang yan sapagkat kararating lang nyo. Ngunit pagkaraan ng mga ilang araw ay marahil may hintay. Sa paniwala ko sapagkat mula kayo sa batyan hanggang sa mga sandali, nararamdaman ko malaki ang kaibahan ng Davao kaysa lugar ng Pinangan. Senyora, nakahanda na po. Nakahanda na palang pagkain. You wanna take your drink? Thank you. Hindi ba natin hintay si Miss Gloria? Wala na tayong stay. Kaya kayo? May skip ba ninyo ina? Uli na na ako. Wala na akong mga magulang, wala nang kapatid. At wala na rin asawa. Ako ang Vero de Goye. Kayo si... Huwag kayo mag-alala. Hindi lamang kayo ang nagtataka kung malaman nila na ako may paring Don Manuel. Alam niyo malaki ang katanda niya sa akin. Siya namatay sa gulang na 65 taon. Oh, I am sorry. Shall we? Kaya po ba'y talagang nagaling sa trabaho? Oo. At si Senyor Gloria? Ano ito rin? Nakakatawa ng buhay. Maraming salamat. Ano naman? Hindi naman niyo ang hindi kung kayo sila. Baka naman nasabi ninyo na kayo nagutom sa aking pagmamahal. Wala kang kararakan. Masarap na pagkain at higit ka natin. Kung bigyan na ang pagkakapag-ginawa niyo. Basilya, dahil mo rito ang kape. Sa Linares, ito ang paborito kong lugar. Dito ako lagi naghihintay sa Don Manuel. Lalo na kung ganito maliwanag ang buwan. Mamumusod ang mga gandang tanawin. Maganda. At napakatahimik. Yan nga, ang katahimikan yan hindi ko matagalan. Kaya naisipan ko ipagpili ang asyenda. Siya nga pala, tungkol sa bili. Kailan natin maaaring dalawin ang iba't ibang panig ng asya? Mabuti tayo bukas. Maaga tayo alis. Kung gayon ay hanggang bukas, Miss Gold. Huwag mo na akong tawagin ni Miss Goliath. Veronica na lamang. Hanggang bukas, Veronica. Nakalata akong napapagod ko na, kaya naisip ko ang magpahinga na muna tayo. Nakita mo na ang lahat ng lugar. Ngayon, ang ibig kong malaman ay kung nagugustuhan mo. Check na pagkikinabangan ng buong na ito.
mahusay ang mga pananim at sa aking sarili nakapangihinayang na ipagpili. Kung naibigan mo wala tayong hindi pagkakasunduan sa bayan. Kung ibig mo naman ay, upahan mo muna. Sa pagbabalik ko galing sa biyahe, kung sakali mang matuloy ang aking balak, baka dito na rin ako mamilimihan. Siya nga, napakasarap pamuhay sa poop na ito. Marahil sa iyong pagbabalik kayo. Dalawa na kayo. Dalawa? Sa iyong paglalakbay, maaari makatagpo ka na isang lalaki at labis na makatutulong sa iyo at maaari mong mahalin. Aywan ko pa rin. Kahit minsan na hindi dumalaw sa aking isipan ng makapag-asawang muli. Bakit naman? Veronica, sa kalagayan mo yan kailangan makatagpo ka na isang lalaking maaaring... Taglay ng aking alaala sinabi sa akin ni Don Manuel bago siya namatay. Piliin ko daw ang aking mamahalin. Yung iibig sa akin ng tapat. At hindi dahil sa salaping iiwan niya sa akin. Kung sa bagay, mabuti ang nag-iingat. Veronica, gumising na sa tagpuan mong kaligayahan sa pag-iisa. At nalilibang ka sa matatamis na alala. At gunita ng namatay na pag-ibig. Hindi, Ray. Huwag kang magkakamali. Kailanman ay hindi ko inibig si Don Manuel. Paano ko iibigin ang isang katulad niyang matanda na halos lolo ko na? Ngunit ang kanyang kabaitan at mabuting pagtingin sa akin ang siya nagturong siya'y sundin at igalang. Kung gayon wala nang pagkakataon ng pag-ibig sa iyong puso. Ewan po. Ang panahon lamang ang maaari magsabi. Ngunit Veronica, ang panahon ay mabilis na daraan. Maaaring manatili ka sa ganyan mong pag-iisa at pangungulita. Bahala na. Ang aking kapalaran ay hindi maaaring sukatin. Nasa kapalaran yan ang aking pag-asa at pagtitiwala. Gayon may hindi ako nakakalimot sa aking panalangin. Sa tagumpay o sa kasabihan. Hindi dapat makalimot ang tao tumawag sa Diyos. Veronica, nandiyan ka pala. Hello? Marami bang iniisip mo? Malungkot ka. Alam ko minsan ay dumadalaw sa akin tayo. Veronica, ako'y naparito upang magpaalam na sa'yo. So, paano usapan natin tungkol sa siyenda mo? Pagdating ko sa Manila, ay kakausapin ko mga direktores ng kumpanya. At ang kanilang magiging pasi, isusunod ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Kailan ka babalik? Ewan ko. Bahala ka. Bakit? Wala. Wala rin. Ngayon pa'y iniisip ko na ang magiging kalungkutan mo sa mga araw na nasa Maynila ka. Sa konting panahon na inilagi mo dito, nawala ang aking kalungkutan sapagkat masaya ka at nakawiwiling kakausap. Ganyan din ako. Ang mga araw na nakakalay, parang sa iglap lamang. Pero di ka, sa ating paghihiwalay na ito hindi ko malaman kung ganun tayo magkikita. Veronica. Bumalik ka sa lalong madaling panahon. Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Gagabihin lang yun. Dadating. Yung pala, hindi.
Betis. Happy birthday. Ito ang manigang padala sa'yo ng papa mo. Ito naman ang bigay ko sa iyo. Kasama mo ba yung papa ko? Hindi. Darating na yun. Darating na yun. Gawin mo yan. Darating na yun. Kaya nga sa itaas at ako namang dadala yun. Bakit ba? Anong nangyari niya rin? Pinagpili sa akin sa sulat na sakalit hindi rin sa dating sa unang biyahe ng aeroplano, ay ako nang bumili ng manika para sa karawan ng bata. Kung gayon natitiyak ng hindi siya makakabalik. Hindi naman. Ang inaalala lamang niya baka nga magkagayon. Bakit sa inyo sinulat at hindi sa akin? Para hindi alam niyang ikaw ay abala sa mga gawain, kaya ako na pinabili ng regalo. Baka naman hindi pa tapos ang inaastas niya negosyo doon. Marahil. Kaya sasalubungin ko siya bukas ng umaga. Sasalubong din ako doon. Wag na. Bayan mo na lamang ako mag-isa kung kailangan sa'yo magpahinga. Kayo pala, Miss Linares. Magandang umaga po. Gandang umaga naman. Ano pa ba si Don Segundo sa loob? Nakaalis na po ah. Nakaalis na po na aeroplano sinakyan niyo. Ang ibig mong sabihin, nagpunta siya sa Davao? Hindi ba niyo nalalaman? Sumakay siya sa unang biyahe na aeroplano ngayon, kaya maagang-maga kami ngayon dito. Ganun pala. Asya, uwi na ako. Salamat ha. Hello? Yes? Ito nga ho. Wala pa ho eh. Nasa Davao pa. Opo. Wala hong anuman. Don Segundo. Aba, dumating na pala kayo. Si Ray. Bakit Don Segundo? Nasaan si Ray? Huwag ka sana magbibigla. Ngayon po tayo paliliwanag ko sa iyo. May nangyari sa kanya? Sabihin na ninyo, may nangyari ba kay Ray? Wala. Mali ang akala ko. Hindi naman siya nagkakasakit. At wala naman nangyayari sa kanya na dapat ay kabahala. Kung gayon ay ano? Utang na loob. Huwag na sana ninyong paglihim ko ano man ang nalalaman ninyo. Binaho pa. Nais ko muna ipaliwanag sa iyo kung bakit ako'y biglang napunta sa Davao. Yun ay utos sa akin niya rin. Utos niya? Ngunit bakit? Meron siyang pinasikaso sa akin mga papel. Mga kasulatang may kinalaman sa paglilipat ng lahat ng iyong kabuhayan sa iyong pang. Ha? Ano? Yung nakakatawahan. Mike, bakit niya gagawin yun? Ano ang kabulukan? Wala siyang sinabi sa akin kung hindi na rin siya uwi dito sa Maynila. Pinilit ko sana malaman ng lahat. Subalit ayaw niyang ipagtapat sa akin ang katotohanan. Wala siyang paulit-ulit na sinasabi sa akin kung hindi. Alagaan ko kayong mag-ina at hindi ko kayong pababayaan. Dahil kaya sa ibang babae. Sabihin na niya sa akin ang lahat doon siguro. Kailangan malaman ko ang katotohanan. Hindi siya nagsabi sa akin. Ngunit ayon sa balita, ay
Inumaling daw si Ray sa isang mayamang babae at Maganda. ayon sa nagsabi sa akin maring siya na raw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Maganda. Mayaman at bata pa. Piyong batang-bata. Wala hindi, kasing kulang mo lamang dalo. Ngunit maganda. Napakagandaan niya sa balita ninyo. Pinakamaganda sa buong Davao. Bakit ito pang may asawa na piling niya dito? Bakit pa si Ray? Dolores, utang na loob. Alang-alang man lamang sa iyo. Anak ko. Kawawa ko na. Magandang umaga, Miss Gualdes. Magandang umaga daw si Gundo. Mabuti naman at katutunan yung lugar na ito. Nagtanong ako sa inyong katiwalay. Malayo nga pala ito. Pinili namin ang lugar na ito nang maiba naman sa paningin. At saka, nang maiba naman sa karaniwan. Siyang, hindi lamang mahalaga ang lakad ko, pero hindi na sana ako nagsadya rito eh. Sayang, kalis lamang ni Ray. At matatagalan siya sa kanyang pagbalik. Alam ba niyang darating kayo? Hindi. Hindi ko na tinugon ng huling sulat niya sa akin. Eh kung ganun dito na kayo mamahinga. Kumain na kayo rito at bukas na kayo bumalik sa bayan. Dahil baka siya gabihin eh. Salamat. Buti't magkakaroon ako ng pagkakataong makausap ko kayo ng sarili. Halina kayo rito. Mabuti naman at meron akong makakausap nang hindi naman lupa akong nainis sa pagdating ni Ray. Sandali lang, kukuha ko rin ang kainom. Salamat. Mukhang binabalak na ninyo mamit-miyan dito. Si Ray ang bahala niya. Ang usapan namin ay, pagkatapos niyang maayos ang mga ari-arian niya sa Maynila, ay maglalakbay kami sa buong daigdig. At saka sa Hong Kong kami sa Ako? Oo. Ang mga papeles ko ay ayos na kahapon pa. Si Ray na lang ang hinihintay ko eh. Kaya nga ako biglang napasugod dito. Oras na malagdaan ni Ray ang lahat ng mga papeles na dala ko ngayon, ay maaari nang masunod ang lahat ng inyong binabalak. Ngunit talagang hindi kayo maaari makasal dito, kung hindi sa ibang bansa. Ano? Sapagkat dito sa atin ay walang divorcio. At magkaroon man kayo ng inspirasyon legal, ay kailangan sa ibang bansa kayo pakasal. Yan ang batas. Ang sino mo maghiwalay? Ang sino man sa amin ay hindi nangangailangan yan. Marahil ay nalalaman ninyo na pag isang taon na akong byuda. Sa iyo ay wala. Ngunit paano si Ray? Usigin silang batas. Anong ibig nyo sabihin? Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo nalalaman ang kalagayan ni Ray. Isang naloob ng segundo, kung tutol kayo sa balak namin ni Ray, huwag ninyo akong saktan sa ganitong paraan. Ang sinasabi kayo ang katotohanan. Si Ray ay may asawa at anak. Lagi kayong formal sa akin. Ako inyong kinagmumuhian. Inyong kinukutya. Sapagkat iniisip nyo na inagaw ko si Ray sa kanyang asawa at anak. Patawarin mo. Ang akala ko ay
May pagtapat sa'yo ni Ray ang bagay na yan. Madalas niya sinasabi sa akin na meron siya ipagtatapat. Pinipilang ko siya. Pag-akala ko, ang pagtatapat niya sa akin ay tungkol sa mga ating kasintahan niya. Ang mapait, pagtuhan, sinabi mo sa akin, ay talagang hindi ko nalalaman. Maniwala kayo sa akin, hindi ko nalalaman ng si Raymond. What's an out? Hinaramdam ko. Manang pagsabi sa'yo ng bagay na ito. Hindi magagalit sa akin si Ray. Alam kong mahal na mahal ka niya. Natutuhan kong ibigin si Ray. Ibigin na walang kapantay. Maaari kong agawin siya sa kamay ng ibang pag-ibig. Ngunit hindi ko magagawang agawin siya sa kanyang asawa at anak. Meron bang nakigaya sa isang tao sa kabila ng pagkakusan, paghihirap, kapwa. Hindi ko nalaman na ako pa rin nakagawa ng isang pagkakasalang pagkapagtawala. Wala ka nalalaman tungkol kay Ray. Ay wala ka nagagawang kasalanan. Ngayon nalalaman ko. Maaari na ba ako matahimik? Musik ng sarili kong buti. Laging susurutin ng aking kunita ng isang anino ng isang kawawang babae. Na isang batang tumatawag sa kanya ng Kalawin, ha? Ani! Ani! Huwag mong lalabas sa kotse. Ani! Ani! Sigurad nilakan natin. Ang lakas ng hula ng mga isda. Saan ba si Veronica? Bumigat mo kanyang karamdaman? Hindi mo. Nasaan siya? Umalis mo Umalis? Saan nagtungo? Ewan ko po. Wala ba siyang bidding sa inyo? Meron mo siyang sulat na iniwan para sa inyo. Gagawin mong pagliling sa akin ay maaari mong maibalik ang nawalang kaligayahan sa inyong tahanan. Yun ang unang tungkulin sa harap ng Diyos at sa harap ng lipunan ng mga tao. Patawarin mo sana ako sa ganitong marahas na pasya. Ang katotohanan ay hindi ako maaaring mabuhay kung sa kabila ng ligaya na sa atin ay naroon ang isang asawa at isang anak na lumuluhat na titiis nang dahil sa pagkawala ng isang ama. Magbalik ka sana sa kanila. Higit sa akin ay lalo kanilang kailangan. Higit sa akin ay lalo silang may karapatan sa iyong pagmamahal. Ang nangyari sa atin ay isang karanasan at ang karanasang yan ay ilibing na natin sa limot upang mabuhay na lamang sa alaala, sa pagtitiis at pagsisisi. Ang lahat ng ito'y siyang katotohanan at siyang dapat na mangyari. Saan man ako dalhin ng aking layunin ay kasama mo ang aking dalangin. Minamahal kita at pinakaiibig. Alang-alang sa pag-ibig na yon ay nilayuan kita upang maging lalong dakila. Ang damdamin ko na para sa iyo lang. Hanggang dito at paalam. Ang panahon ang siyang mabisang lunas upang mapawi agad ang sugat sa matamis na alaala. Veronica.
Sa lahat ay, kayo ang dapat makaalam na aking pag-alis. Pag-alis? Bakit? Nagtagalit ba kayo ni Ray? Hindi. Ngunit siya ang dahilan ng lahat. Hindi ko siyang layuan. Ayoko na siyang makita pa. Bakit? Teka nga muna, Veronica. Sinabi mo nga ang punot dahilan na... Hindi ko maaaring paalisin si Ray. Alam naman yung mahal siya sa akin. Kaya sa kabutihan ng lahat ay ako ang lalayo. Nasakatampuhan nga kayo. Alam mo, sa buhay na katulad natin, ay nangyayari ang ganyan. Subalit pag nagkasundo naman kayo, ay lalong matamis kaysa dati ang pagtitinginan. Kung sa bagay, ngunit para sa akin ni Ray, hindi napabalik ang dating kaligayahan. Huwag kang pabigla-bigla. Maaari natin ayusin ang lahat. Hindi na kailangan. Buo na ang aking balak. Yari na ang aking pusya. Ngayon din ay lilisanin kong Davao. Aba, hindi naman lang ang suliranin niya para sa kanya kami. Tatara na. Siya tumara sa kanya pa siya. Ibig ko, ikuha mo ako ng ticket para sa aeroplano ngayon. Ang ticket para sa Maynila. Magagawa ko ang kasal. Ngunit ang kinakailangan ko malaman ang tuwi na dahilan. Kalalaman ko hindi maaari magpatuloy ang kaligayahan namin ni Ray. Sapagkat siya may asawa at anak. May asawa at anak? Aba eh. Sino ang nagkasip sa'yo ng ganyang balita? Hindi balita. Sinabi sa akin ng abogado niya si Don Segundo. At narinig ko silang nag-uusap tungkol doon. Hindi ko akalain si Ray pala isang lalaking... Huwag mo siya sisingin. Kasalanan ko rin ang lahat. Sapagkat natatakot ako sa katotohanan at pagtatapat niya sa akin. Ayokong marinig ang kanyang nakaraan. Kung gayon gagawin ko ang lahat. Ngunit anong gagawin mo sa Manila at doon ka magtatago? Bakit ikaw pa nga alis? Mabuti na ang ganon. Kung wala ako dito, mapipilitan si Ray bumalik sa kanyang asawa at anak. Bueno, alis na ako upang maayos ang ticket mo sa lalong madaling panahon. Isa pa, ipinakikusap ko sa inyo mag-asawa na kahit anuman mangyari, huwag niyo sabihin sa kanya ang pinuntahan ko. Kayo lang makakaalam at sa inyo lamang ako maaari magsiwala. Atty. Sabihin niyo sa akin kung nasa si Veronica. May nakapagsabi sa akin siya nang galing dito sa inyong tahanan. Ray, yari lang pa siya ni Veronica na ayaw siya makapakita sa inyo. Alang-alang sa iyong asawa at anak, bayaan mo na rin siya. At bumalik ka na daw sa Manila. Bumalik sa Manila? Wala na akong dapat balikan sa Manila, Tony. Ang kailangan kong makita si Veronica. Masasayang lamang para sa gabi mong pagharap. Kaya na sinabi ko sa'yo na hindi mo na siya makikita. Hindi mo na siya makikita. Hindi, Tony. Ang masasabi ko sa inyo hahanapin mo si Veronica. Kahit sana ko sobrang daigdig makarating. Ikaw ang bahala. Gusto kitang tulungan, ngunit dapat igana ang kanyang pasya para sa kabutihan lahat. Madre, may sisita po kayo. Magandang talo po. Aba, ikaw pa na. Tuloy. Ano, kamusta? Madre, naparito ako sapagkat nung umalis ako nung araw, nasabi niyo sa akin na kung sakali man ako nangangailangan ng inyong tulong ay maaari akong bumalik. Ano ko po kayo? Gaya ng alam mo, sa lahat ng oras, bukas ang aming pintuan para sa mga nangangailangan. Magtapag ka iya. At kung makakaya din lang namin, maaasahan mo. Salamat po. Wala na akong dapat lapitan kundi kayo. Kayo lamang ang maaari ko pagsabihan ng naging buhay ko. At alam ko kung ang namahalin niyo ko. Kailangan ko niyang tulong. Hindi lamang para sa aking sarili, kundi pati sa ibang nagkasala na dahil sa akin. Kailangan ko niyang tulong. Dito ako muling titira, katulad ng bata pa. Pupupinin niyo ako. Sa inyo lamang. Ang aking kasalanan. Lala, ang ganda-ganda pala ng bahay mo. Hala?
Dinala kita rito sa bayo kung dito ka magpalakas. At dito'y maaari mong makalimutan ng iyong asawa. Papa, pinakikiusap ko sa inyo, huwag niyo nang babangitin sa akin si Ray. Lalo na kung kaharap natin si Marites. Ayaw ko malaman niya nangyari sa amin. Ewan ko, Dolores. Para sa akin, ang lalong mabuti malaman ng batang yan ang buong katotohanan na wala na siyang ama. Hindi po pa. Huwag natin imulat ang bata sa ganyang paraan. Ayaw kong sugatan ang kanyang murang kalooban. Sapagkat iniibig mo pa ang lalaking yun? Mahal ko ang anak ko, Papa. Hindi pa siya nahandang tumanggap ng kabiguan. Nalalaman kong Dolores na mahal mong iyong anak. Subalit ang hindi ko maintindihan kung anong ibig mangyari ni Ray. Ibig ba niyang itali ka sa habang panahon samantalang nakikisama siya sa ibang babae? Papa, Saan kasi labis ang pagtitiwala mo sa lalaking yan? Pero kung ibig niyang magbalik sa iyong piling, walang maaaring makapigil sa kanya. mahal natin. Kung tinatakot siya ng babae, Tinatakot. Aba, Dolores, ako'y lalaki rin at walang maaaring makapigil sa akin. Kung nakinig ka lamang sa akin, anak. Kung nakinig ka lamang sa akin, huwag kang ay... naloko pa. Huwag na natin pag-usapan ang bagay na yan. Sumama ako sa inyo dito upang mapahinga ang aking isip. Iniwan ko ang aming tahanan upang maiwasan ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin kay Ray. Ngunit ngayon, Oo nga. Iniiwasan mong pag-usapan natin ang iyong asawa. Samantalang wala naman laman ang iyong isipan kung hindi siya. Tignan mo iyong sarili, anak. At itong masasabi ko sa'yo. At ito'y pakatandaan mo. Sa oras na dumalang iyong karamdaman, ay mapipilitan akong utangin ang kanyang buhay. huwag pa. Huwag ka umisip ng ganyan. Anak, limutin mo na siya. Limutin mo na siya alang-alang sa iyong anak. Mami! Bakit anak? Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyari dito, Miss Swanson? Ewan ko, nung mag-alit siya sa paaralan na yun, umiiyak na nang dumating sa akin sa auto. Hindi ka naman nagusisa. Nagusisa po, at sila may nakagalit siyang kapwa bata. Marites, sabihin mo sa akin, anak ko, anong dahilan? Sige na. Hindi naman ako magagalit eh. Sige na, anak. Kasi minsan ako sinasaktan ko, lalo ako pa. Hindi na ako sinunod sa klase, tutamba yung mama, wala na akong papa. Hindi, anak. Hindi. Kaya lamang may pinuntahang malayong lugaran niya yung papa. Kaya hindi siya makabalik. Pero magbabalik siya, anak. Magbabalik siya, mahal ka na, anak. Tahan na, anak. Papasok ka ulit, ha? Hindi ka na nila tutugtugin. Magbabalik na yung papa. Mama, hindi na ako papa, hindi na ako pinanatay ko na ang papa. Diba, segundo, wala pa ba sa pagpapalilagan? Kayo mo makakasarating ngayon. Puro darating, nahihirapan yung bata ron. Yan na sila. Bakit? Ano pa nangyari? May sakit si Marites. Kaya nga kasi pinatawag eh. Kaya na. Papa! Alam niyo, Missy, sabi niya sa akin kanina na nag-iinit daw siya tungkol sa kanyang papa. Na nag-init? Oo, na hindi na raw babalik ang papa niya. Dolores, nandito na doktor. Hindi na. Pero mataas mo kanyang lagnat eh. At wala siyang tinatawag-tawag kundi ang kanyang papa. Magdamag mo siyang ganito, hindi ko na malaman kung anong gagawin ko.
Mabigat ang kanyang karamdaman ah. Kailan pa ba siya natadalito? Kagabi lamang. Kahapon ho nang umuwi siya galing sa eskwela o umiyak. Nagsumbong sa akin na tinutukso siya ng kanyang kapwa-bata na wala na raw siyang ama. Doktor, ano ho mabuti? Huwag kayong mapahal. Kaya niyo gagawin ko lahat ang aking makakaya. Baka kailangan dali sa ospital. Pero may kalayuan dito ang ospital. Kasali sa pa sira-siraan daan. Baka makasama kay Marites. Lalo nga sana mabuti kumadot pala sa ospital. Ngunit kaya nagsabi niya Don Alfredo na mahirap ilipat ang bata sa ganitong kalagayan. Eh, kung ganun kinakailangan pantayan ng bata magdamag. Kaya niyo, akong bahalang humanap ng makakatulong ng sitwasyon sa pagbubantay sa bata. Narito naman ho ako, Doktor. Akala ba ninyo hindi ko maaaring bantayan ang aking anak? Hindi sa ganon, Dolores. Kaya lang ay meron kami isang katulong naman sa ospital. Kaya mahusay tumingin sa mga bata. Bago lamang siya ngunit, napakahusay at napakamay. Kaya niyo ipagsasama ko siya sa lalong madaling panahon. Ikaw ang bahala. Yung sa bagay, ay bawal na bawal sa kautusan dito ang hiningi niyong tulong. Gayunman, alang-alang kay Don Alfredo na siyang pundador ng bahay ampunang ito ay gagawin namin ang aming magagawa upang kayo matulungan. Maraming salamat po, Matre. At tiyong matutuwa si Don Alfredo kapag naisama ko ang sino mang inakala ninyong mabuti sa pag-aalaga ng bata. Wala na iba kundi sa kondisyon. Sisihan siya sa gawaan niya. Malaking pagtitiwala ko sa kanya. Marami po salamat. Bayan niyo't ako na ang bahala makipag-usap kay Sir Concepcion. Kailangan, Doktor, si Sir Concepcion ay ibabalik niya dito. Susundin araw-araw habang hindi pa magaling ang may sakit. Opo, Matre. Alam ko po ang kautosan niyo dito. Masusunod po lahat ang inyong ibig. Pagpalaan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Tutuloy na po ako. Bakit pa nagbalik dito? Hindi ba sabi ko sa iyo? Sa pagkakataong ito, kailangan sumama ka sa akin sa menu. Hindi sa ano pa mang bagay, kundi alang-alang sa iyong anak. Si Martes. Oo, Ano nangyari sa kanya, Segundo? malupa siya. Wala siyang tinatawag mo dito. Hindi totoo sinasabi mo niya. Sir, totoo ang aking mga sinasabi sa iyo. Kahit sinabi sa akin ni Dr. Ilaga na hanapin kita, iuwi kita sa lalong madaling pa. Wait. Wala na akong mukhang iharap pa sa kanila. Ngunit alang-alang sa iyo. Iligtas mo ang kanyang buhay. Si Dr. Ilaga ng bahala sa iyo. Kaya itong pitadadahin na, siya nang magpapaliwanag sa iyo na lahat. Alang-alang sa akin na lahat. Lores, sila si Sir Concepcion na makakatulong mo sa pag-alaga sa bata. Madre, sila si Ginang Dolores Linares. Ayan po ang aking anak. Wala ko napapansin pagbabago sa bata. Pre, ikaw lang man tanging makalulunas sa karamdaman na iyong anak. Ngunit, Doktor, Ako kaya ay tatanggapin pa rin na. Dapat muna nating unahin si Marit. At para sa isang amang katulad mo, ay hindi dapat tignan ng anumang bagay maliban sa kapakanan ng iyong anak. alam ng Diyos na mahal ko ang anak. Silang lahat ay mahal ko. Ang naalala ko lamang eh, baka maging maramot sila sa pagkaunawa sa nangyari sa aking buhay. Kung bahala rin. Kaya tayo. Buhayin mo yun doon. Kumusta po ang aking anak? Mabuti naman. Kailangan na niya magpahinga. Papa! Kabang ako? Marites,
Marites, ano? Ikaw ba ang papa ko? Marites, eto yung papa ko, dumating na. Marites, papantayin kita. Hanggang ikaw ay bumalik na. Oo, papa. Oo. Mabuti nga matulog ka. Mamaya tayo mag-usap, ha? Hindi na ako alis. Matulog ka. Padre, natutulog na po si Marites. Maaari ko bang malaman kung nasaan ang kanyang ina? Marahil ay nabalitaan ninyo. Ano nangyari tungkol sa aking mag-ina? At tungkol sa ramang naging dagalag at papaya sa kanyang tungkulin. Ako po'y bumalik, Madre, upang humarap sa katotohanan. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay nagkaroon din ng mabuting bunga ang panalangin ng mga kaluluwa. Mama. Nadulungan kita ng labis na kapiganihan. Napaglingkuran ko na ang iyong asawa. Gayon din ang iyong anak. Pabayaan mo nang mahilibing salimot ang nakaraan. Ang nakaraan ay isa ng tiglog na aklat na hindi na dapat pala. Ewan ko kung ano aking gagawin. Tulungan mo upang lutasin ang mapait na pangyayari sa aking buhay. Kakausapin ko na si Dolores. Natitiyak ko tatanggapin ka niya. Kayo pala sa konsepsyon. Kung si Marites, wala kang dapat alalahanin. Mabuti na ang kanyang kalagayan. Saglit ako nakatulog kasi sunod-sunod na ang gabi ng ating pagpupuyat eh. Siya nga. Salamat naman at napahinga ka. Ngayon ay magiging maayos ng lahat. Eh kayo, dapat magpahinga na rin. Masyado na kayo napapagod sa pag-aalaga sa amin. Katungkulan ko yan, Dolores. Sanay tayo sa kanyang pagbabantay. Kahit na ko, kailangan din ninyong konting oras ng pagtulog. Eh, ang papa, nasa silid pa ba ni Marites? Natutulog na si Don Alfredo. Eh siya, ako na muna mag-aalala si Marites. Dito na muna kayo magpahinga at saka na kayo pag-igising kung kailangan. Dolores, bago ka magtungo sa silid ng iyong anak, kailangan mag-ayos ka. Hindi kong nakahanda ka sa inyong pagkikita. Nakahanda? Bakit ho? Dumating ang iyong asawa. Nakasal sila mag-ama. Tuwang-tuwa si Marites. Labis ang pananabik ng inyong asawang makita ka. Ngunit pinigilan ko at sabi ko kakausapin niya kita. Hindi ko siya gustong makita o makausap. Hindi ko siya kailangan. Ngunit kailangan siya ng iyong anak. Alang-alang kay Marites, bigyan mo pa siya ng bagong pagkakataon. Hanggang kay Marites na lamang. Ngunit sa akin ay hindi na kailangan makipagkita pa siya. Huwag kang maging maraha sa iyong pasya. Dalawang buhay ang maaari mong iligtas. Si Marites at ang kanyang ama. Kung nagsisisi si Ray, eh bakit ngayon lamang niya naisipang magbalik? Naitanong ko nga sa kanyang bagay na yan. Ngunit siya'y nahihiya at hindi niya malaman kung anong gagawin niyang pagharap sa iyo ng kanyang ama. Ngayon ay ibang-iba na siya. Nakausap ko siyang matagal. Ang asawa mo'y larawan ng isang lalaking
nagdanas ng katakot-takot na hirap. Maaari ba siya magdanas ng hirap sa piling ng babaeng pinili niyang pakisamahan? Paligayahin ang higit sa aming mag-ina. Ganyan ang paniwala mo. Ganyan ang kanyang ginawa. Ngayon bumalik siya. Labis ang kanyang pagsisisi. Ang babaeng kinamumuhian mo parang bulang sumipot at bigla ding nawala. Kapwa sila nagsisisi. Nagsisisi. Ang ganong uri ng babae hindi marunong magsisi. Maaring natutuwa pa nga siya kung malaman niyang nakapagdulot siya ng kapigatian sa kanyang kapwa. Kung malaman niya nakapagwasak siya ng tahanan ng iba. Kilala niya ang ugali ko sa organisasyon. Nalalaman niya kung gaano siya kamahal sa akin. Kung nagbalik lamang siya at sinabi niya sa akin ang katotohanan, sa palagay ba niya hindi ko siya patatawarin. Wala akong may tatayo sa iyo. Kundi para sa kabutihan ng lahat. Ang kailangan ay makausap mo siya. Magkaunawaan kayo. Ayoko. Hindi ko magagawa makapagtira sa kanya. Nakapagtiis na rin lamang ako na mahabang panahon ay gagawin ko na ang gayang habang buhay. Huwag niyo ipagpilitan kausapin ko ang lalaki niya. Sapagkat niya makita siya, ayaw ko. Kaya hanggat naririto siya, alis na muna ako. Pinakot kayo na lang sa ito. Hindi ba kayo rin na lang sabi na maaari kayo alang-alang kay Marites? Higit niyang mahal si Ray. Kaya't hindi na mapapansin ni Marites na sakaling ako'y mawala. Lalong dakil ng gawain ang magpatawad sa isang kasalanan. Sa pano't paano man, ay magkakaharap kayo ng manugang sa ibang araw. Bakit hindi pa ngayon? Siguro iniiwasan kung may mangyari pa sa akin. Sapagkat kung hindi ako makapagtitigil, ay lalo lamang makasasama kay Marites. Kilala kong inyong galit ng Alfredo. Sa konting panahon ay tinira ko rito alam kong hindi nyo gagawin ng gayon. Kayo laging maawain at mapagpatawan. Oo. Ngunit hindi sa katulad ni Ray. Hindi sa katulad ng lalaki niya na nagdulot ng lalong mapait na kasawian sa buhay ni Dolor at ni Marites. Sinubok lamang kayo ng Diyos. Ngayon ay mabuting pagkakataon upang ipakita ninyo kung hanggang saan naabot ang kadakilan ng inyong puso. Hindi. Kailanman ay hindi ko na siya mapatatawad. At kung kaya lamang siya nakatuntong sa pamamahay na ito, ay dahil lamang kay Marites. Alang-alang kay Marites, nalalaman ko maaaring ninyong pag-aralan na siya patuwarin. Ano ang sabi? Sinabi kong bumalik ka na. Kinausap ko siya ngunit kaya ng dati. Ayaw niya ako makita. Talagang namumuhay sa akin si Diyos. Uminahon ka. Ipanatag mo yung kalooban. Magtiis ka sapagkat. Pa? Marites, naririto po iya. Pinapantayan kita. Kala ko pa natin na Kanina pa rito ang papa mo. Nakalimutan mo ba iya? Na bago ka nakatulog ay kausap pa kita. Siya nga pala nakatulog ako. Asan ang mama dito? Ba't wala dito? Aba, naroon sa kabilang silid nagpapahinga pa siya. Alam ba lang naman nandito ka? Hindi pa iya. Kaya kung papayagan mo po eh. Punta ko siya. Paano? Kung makikita ka niya, matutuan. Sige, sandali lamang ha? Hmm? Reynaldo. Papa. Patawarin niyo. Isang bagay lamang ang dapat mong malaman, Reynaldo. Kung ikaw man ay nasa loob ng aking pamamahay, ay hindi nangangahulugang kaming magamay sumusuko sa iyo. At hindi pa rin nangangahulugang ikaw ay pinatatawad na namin sa malaking kahihiyang ginawa mo sa aming angkan. Napakawalang kwenta mong lalaki, Reynaldo. Niwalan mo ng kapuluhan ng pagmamahal ng iyong asawa at anak. At pati ng aking pagtitiwala sa iyo, itinamay mo. Ngayon, saan naroon ang walang niyang babae niyan? Saan naroon, Reynaldo? Kung kayo sasabihin mo kayo sa babae yun,
Ako na po inyong murahin. Ako nagkasala. Ako ang dapat niyong parusahan. Kawawa. Sino kawawa? Naawa ka sa babae niyo samantalang sa asawa mo hindi? Wala akong kasalanan si Veronica, Papa. Ipinagtatanggol mo pa ang babae niyo. Nang dahil sa kanya'y natiis mo ang iyong asawa. Nang dahil din sa kanya'y inulila mo ang iyong anak. Ako may kasalanan, Papa. Huwag mo kong tawagin, Papa. Sapagkat ikinahihiya kitang maging manugang. Kung hindi lamang dahil kay Marites, marahil ay nakita mo kung ano nangyari sa ating pagkikita nito. Gawin na rin yung ibig niyong gawin sa akin. Tatanggapin ko lahat. Huwag lang idadamay ang pangalan ng isang babaeng... Ng isang babaeng nakiapit sa isang may asawa. Hindi. Isang babaeng labis na nagpakasakit upang maibalik ang nawalang kaligayahan ng isang tao. Tama na, Reynaldo. Minsan ay naniwala ko sa iyong salita. Minsan ay nakuha mong pagtitiwala ng aking anak. Ngunit, katotohanan po sinasabi ko sa inyo. Katotohanan. Ipinagtatanggol mo pa ang babae niya sapagkat higit mo siyang minamahal kaysa kay Dolores at iyong anak? Si Sir Concepcion ay malaking naitulong niya sa aking asawa at sa aking anak. Kaya siya napamahal sa inyo. Ngunit, higit sa lahat ay alam kong ginagalang ninyo siya. Utang na loob, Reynaldo. Huwag nating idamay ang pangalan ni Sir Concepcion sa ating usapan. Sapagkat nalalaman namin ang kanyang ginawa. Nang dahil sa kanyang pakiusap ay kung kaya ka naririto ngayon, hindi ba? At kung hindi sa kanyang pagmamalasakit, marahil ay dinatnan mo ang kanyang iyong anak. At baliw ang iyong asawa. Hindi po dapat ninyong malaman. Si Sir Concepcion ay may kinalaman kay Veronica. Inarakay mo ba ko sa isang kasinungalingan? Hindi po. Dahil sa kanyang pagpapalasakit. At gumawa ng lahat ng paraan upang ko'y may balik sa matwid na landas ng buhay. Sapagkat si Veronica ay si Sir Concepcion. Tingnan po ba si Marites? Dolores, alam kong kinamumuhian mo. Nalalaman ko, ayaw mo na akong makita. Ngunit, Dolores, alang-alang sa ating anak. At alang-alang din sa katotohanan ng lahat. Ipinakikiusap ko, magkaunawaan tayo. Ewan ko kung may damdamin pa ako sa mga bagay na nangyari. Para sa akin ay wala nang halagang lahat. Maaari kang manatili dito hanggang hindi mo. Ngunit, habang hindi pa magaling si Marites. Hindi lamang pananatili rito ang nagudyok sa akin upang bumalik. Kung hindi ang pag-asang, ako'y bibigyan mo ng pagkakataong tayo magkausap at magkaliwanagan. Natitiyak ko na sa kaibuto ng ating mga puso'y narurupang pagmamahal ng bawat isa sa atin. Pagmamahal. Anong uri ng pagmamahal ang sabi? Ang pagmamahal ba'y ang ginawa mong paglayo sa amin? Ang pagmamahal ba'y ang dulutan kami ng luha? Pagtitiis at pangungulila? Ang pagmamahal ba'y ang malasing ka sa bisig ng ibang mapalad na babaeng higit mong tinignan kesa iyong asawa at anak? Mahirap ang mayayari pa ito sapagkat wala na akong pawaikan. Siya sa aking buhay. Wala na. Kung gayon, yan ang dahilan ng iyong pag-uwi dito. O ikaw ay wala nang salaping maibibigay. Salapi ang kailangan. Ay maaari mo nang kunin ang kayamanang iniwan mo sa amin niya upang lalong masihan ang babae sumira sa ating tahanan. Kaysa kita magsalita. Huwag natin itambay ang pangalan ng babaeng walang kasalanan. Siya hindi naghahangad ng kasalanan. Hindi siya naghahangad ng ano bang mahalagang bagay sa inibig niya ako sapagkat ako ay ako lamang. Naniwala siya na nabigyan ko siya ng bagong pag-asa
bagong pananalig sa buhay. Naging malupit lamang sa akin ang pagkakataon sapagkat hindi ko ipagtapat sa kanya ang tunay kong kalagayan. Malaki yung pinagbago ko rin. Ang Reynaldong nakilala ko at minahal ay isang lalaking matapat. Buting ama at lirang asawa. Ngunit ang Reynaldo ay isang lalaking sinungaling at isang amang naging pabaya sa kanyang tungkol. Hindi ko matatanggap ang paratang sa kanya. Sapagkat bago ang lahat, inisip ko muna ang kinabukasan ninyong mag-ina. Bakit? Salapi lamang ba makapagpapaligayan sa buhay ng isang tao? Dahil basta kaming mag-ina, iniwanan mo ng kayamanan ay nangangahulugang hindi mo kami pinabayaan? Nalalaman ko kung gaano kasakit ang nagawa ko pagkakasama sa iyo. Kung maaari sa atin, kapwa natin nilipin. Ang papait na gulitanan ka. Maaari kong sabihin sa iyo kung bakit ako'y nagkaganto. Ngunit ayaw ko ng palalimin pa mga sugat ng iyong puso na ngayon ay maaari natin iwasan. Dolores, pinakaiibig kita at nalalaman kong may pagtingin ka pang nalalabi para sa akin. Ang damdamin niyan ay sapat ng puhunan upang tayo makapagpanibagong buhay, upang tayo makabalik na muli sa ating pinanggalingan. Hindi ko sinasabi ako'y hindi na magkakamali, ngunit ipinakikiusap ko sana sa iyo. Bigyan mo ng halagang pagkakalapit natin ito na kaloob sa atin ng Diyos. Ang lahat na ipinagtapat ko sa iyo ito'y pawang katotohanan. Nainip na si Maricel. Nilatawag kayong dalawa. Pahirin mo, Johan Dolores. Pinamamatid ko sa inyong dalawa. Alang-alang sa inyong anak. Sa kanyang madaling paggaling. Huwag kayo magpapalatan ng inyong samanan. Tayo na kayo. Mama! Huwag na rin. Huwag ka pa bigla-bigla. Baka ka magbinat. Lalo makakasama sa iyo. Hindi naman ho ah. Kasi andito ang mama ko sa katas ako. O sige, mahiga ka na ingat. Baka umulit pa ang sakit mo. Siya nga naman, Marites. Masama pa sa'yo ang kumilos ng ganyan. Magaling na ako, Papa. Di ba, Matre? Oo. Kaya susundin mo ang papa mo at mama mo. Kakain lang ako marami. Sandali lamang, kukuha kita ng pagkain. Dagdagan mo ah. Mama, galit ka ba ba sa tuka? Hindi. Ba't ka umiyak? Papa, tingnan mo ang mama umiyak. Hindi siya umiyak eh. Marahil ay napin lang ang mama mo eh. Nangalit kayo ah. Kung hindi na magkakali, mag-get kayo. Sige na, Papa. Isin mo na, Mama. Sana merong kasalanan na. Sige na, Mama. Isin mo na ang Papa. Sige na. Maraming salamat. Siya, tutuloy na kami rin. Oo, dapat salamat. Salamat. Mamahalin mo, papa mo at mama mo, ha? Hindi na kayo pupunta rin eh. Hindi naman.
Ano, ikaw nang bahala sa kanya? Opo, Doktor. Ayan, Marites, babay ka sa kanila. Bye-bye, Marcy. Bye-bye, Doktor. Bye-bye.